Huwag ka masyado doon. Isipin mo kung anong galaw mo lang. Oh, ayos tayo. Legs muna. So from here, want you to start imagining that your feet is pushing against the floor already. So titigasan mo ng quads mo, titigasan mo yung lats, yung glutes, then relax your arms more. Push off, and then pull. Good. Now drop. Nice. If you notice, the elbow was the one who pulled the bar up, which is good. That's why when it came to here, even if you don't have to move your wrist, ito na kagad siya. Okay? Good. Add weight tayo. Ano natin to? First, second, third, fourth set. So try natin mag-end up today kahit ano lang, 70 kg lang today. Catch your breath. Paisa-isa lang tayo. Kaya kita mo, kapag nagpo-pulse tayo, right? Yung pulse natin, push. Kasi yun talaga gagawin mo from the ground eh. Tumutula ka from the ground. Saka yung parang nakabalance siya kasi dito yung weight. Oo, hindi rin siya nandito. Hindi siya nandyan. Ito siya. Pantay siya all throughout. Forward dito. Oo. Okay, tuwala sa galaw. Walang bago dito. Lahat dito alam mo na. Chest out. Squeeze your back. Best mo ayos ha. Legs. Inhale. Go. Okay, good. Nice. Okay, add weight tayo. 135. Oh, 60 kg tayo today ha. Anong nararamdaman mo sa buhat mo ngayon? Anong paramdam mo sa kanya? Ano nasa isip mo? Tsaka parang mas relax ako. Na ano din. Na diba, yung mabagal yung isip ko eh. Kapag nakikita ko yung galaw na Mismo. Ang tawag doon, rhythm. Yan yung rhythm ng katawan mo. So, kunyari, kapag wala ka na dito, mag-isa ka lang. Hindi mo alam paano bubuhatin or how much you're gonna be lifting. When you're training on your own, hanapin mo lagi ganitong pakiramdam. Huwag mo kalimutan to. Kasi itong rhythm ng katawan mong ganito, yan yung paulit-ulit mong ipa-practice para ma-enhance lalo yung technique mo. So kaya, pag mag-isa ka, yung makuha, alright, nag-a-add ako ng weight, iba yung galawa. O sige, tanggalin natin. Bar muna tayo. Walang problema kahit buong bar ka, pero hanapin mo yung pakiramdam lagi. Tapos, kapag yan, you take your video, sisina parang, ay, mihila ko ng elbow. Balik, tanggalin mo. Hindi mo kasi mababago yung mga ganung habits kapag mabigat eh. yeah. Doon mo lagi babalik ka sa bar. Okay. Chest out, ha? Ready? Last 2 sets tayo after this. Okay, tayo muna. Tama, bumaba ka agad. Balik ka agad na lagay ng bar. Wag, ayusin mo paa mo. Diba? Pina-prime mo eh. Hinahanap yung rhythm ng katawan mo eh. So, paa muna. Oh, ayos tayo. Take your time. Ngayon mo ganito yung sequence mo. Steady. Yan. Good. Set it up. Out the side. Nice. Okay, get yourself ready. Get your chest out. Knuckles pointed down. Push your legs against the floor. Push. Nice. Oh, drop. Okay, 145. So what's the lesson here? The more you get the rhythm faster, the more na makikita ng katawan mo na bumabagal yung galaw, pero yung isip mo nakikita lahat paano siya ginagawa. So habulin mo lagi paano makapot sa rhythm na yon. Tapos as you get better in getting into that rhythm faster, parang sa atin, we have to go through all of those motions para makuha mo itong rhythm na to. Kapag na-lessen mo yung time to get into that rhythm, na ready ka na magbuhat ng mabigat kagad, doon mo ma-maintain na ito yung galaw ko, ito yung galaw ko, ito yung galaw ko. Doon tayo lalagpas kagad sa 155, 165, hanggang sa 185. Kasi alam mo na katawan mo eh. Wala nang laban eh. Katawan kasi natin, tamad yan. Ayaw niya nang nahihirapan. Pero at the same time, pag binigay mo ng paghihirap, pag binigay mo ng stress yan, automatic na gagawin yan, hanapin niya yung paraan para, madali doon sa mahirap. So yun yung hinahabol natin dito.
Mahirap yung ginagawa mo eh. So, ginagawa natin, ititrick mo yung brain mo na mahanapin yung pinakamadaling paraan para magawa yung mahirap. Yun yung rhythm ng katawan mo ngayon.